hapon ang Vice President and Artistic Director ng Sentro Pangkultura ng Pilipinas, walang iba kung hindi si Ginoong Please Bing Miliado. Magandang hapon sa inyong lahat. Napakaganda yung ating setting itong training natin itong nakaraang araw dito sa Marino Piling, dito sa National Arts Center. Dahil napaka-special ng lugar ito, siguro alam nyo na. Napaka-special dahil lamang sa tanawin, hindi rin ito yung luklukan ng ugat ng ating pinakamagaling na talento ng mga kabataan sa iba't ibang larangan ng sining. Narinig na siguro kung paano sila umawit, nakita nyo kung paano sumayaw, nakita nyo po at narinig kung paano sa tumugtog ng iba't ibang instrumento. At makita natin na ito yung mga talentong pinag-uusapan natin siguro sa ibang mga lectures na ginagawa natin. Isa pa siguro napaka-espesyal dahil sa inyo, dahil dito sa ating gathering ng mga guro. Tuwing nag-gathering ng mga guro na ito ay talagang inaagaw ko yung pagkakataon upang alalahanin yung mga sarili kong guro na sa palagay ko, lagi kong pasasalamatan dahil na rin sa kanilang role sa paghubog sa sarili kong alaman at sa sarili kong skills and talent bilang isang kulturang manggagawa o cultural worker. Tuwing may pagtitipon ng mga guro tulad ito, naalala ko yung mga guro ko sa high school. May dalawang guro ako, isang guro sa English at saka sa mathematics. Na hindi ko alam kung bakit, siguro nakita nila doon kung nasa high school pa ako, na mahilig ako sa teatro. Kaya ginawa nila ng pagkataon, meron silang training na nangyari sa Manila, taga-Negros ako. Nagkataon din, nandun ko sa Manila, nagkaroon ng teacher's training. Sabi nila, dadalhin ka namin sa isang palabas. So, ginawa nila, bumili sila ng ticket, nila nila ako sa isang palabas, sa isang napakagandang heritage spot. Ito yung Intramuros. May palabas doon isang theater group na ang pangalan ay Philippine Educational Theater Association. At napanood ko yung isang hindi ko makalimutan dula na pagkatapos noon talagang in love ako doon sa theater. Sabi ng teacher ko, balang araw, sabi niya sa akin, magdidirect ka sa entablado niya. Many years after, totoo nga, naging artistic director ako ng Philippine Educational Theater Association. Hindi nangyari ito overnight. Nangyari ito sa patuloy nilang pag-inspire, sa patuloy nilang pag-nurture, sa patuloy nilang pag-encourage sa lahat ng ginagawa ko na arts-related nung high school ako. Kaya nagpapasalamat ako, hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Kaya tuwing may gathering na ito, yan yung dahilan kung bakit ko lagi kinikwento yung ganitong support na nakuha ko sa dalawang guro yun. Many years after, I found myself in the position naman of being a teacher. Hindi ko alam kung paano ko napadpad bilang teacher sa isang science high school. Napaturo ako sa Philippine Science High School, na special school naman for science students sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At doon, isa akong naging estudyante, natuturo ako ng communication arts. At yung ibang mga kasama ko, puro mga science teachers, syempre. Ako na yung kabilang yung small group of teachers na nagtuturo ng arts, no? Sa eskwela natin. At meron akong isang estudyante na kakaiba sa iba. Yung iba, habang pinaglalaroan ay binabasa ay puro mga science-related books and science-related literature. Siya naman, talagang focus niya, puro mga nobela at mga creative writing at kung minsan iba pang mga comics na talaga anong nagpaparap sa kanyang imagination. At talagang nahilig din siya sa teatro. At saka pakiramdam niya,
parang hindi siya mapakali dahil pakiramdam niya he did not belong in the sciences, he belonged in the arts. At medyo naguguluhan ang utak niya kung ipagpatuloy niya yung kanyang pagiging arts or artist pagdating niya ng kolehiyo. Ang nangyari, talagang sinundan niya kung ano sa puso niya. Talagang tinuloy niya yung pagiging theater artist niya. Many years after, he came up to us, medyo iba na, peer na siya, ibig sabihin, kapareho namin siya artist, at talagang naging tanyag na filmmaker, no? Gumawa na siya ng sining pelikula, naging tanyag sa buong mundo. Ito yung pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Mula siya sa sciences, si Aureo Solito, at naging artist. In fact, sabi niya sa akin, alam mo, gumawa ako ng pelikula tungkol sa nagkikaranasan ko sa Philippine Science High School, at isang karakter doon, naka-inspired galing sa'yo dahil doon sa pag-inspire mo sa akin kung paano i-pursue yung pagiging artist oriented. Siguro, what he says is very simple. Kung ano yung naging papel natin bilang guro doon sa early life and early career ng ating mga future artists. Marami sa ating nahandang mga estudyante, siguro daan-daan tayo dumadaan sa ating mga estudyante, pero sigurado tayo may nakikita doon sa ating mga nurture na students kung alin yung mga talento na kailangan natin i-encourage. And I think dapat doon tayo very sensitive. Doon tayo makita natin yung sensitivity natin in terms of identifying kung sino itong pwede na talaga natin i-develop at maybe in the future they will become very good artists, if not great artists who will contribute to the art and cultural life of our nation. At nasa ating kamay yung musical ngayon. And maybe what happened these past weeks dito sa Mount Makiling ay hindi aksidente that we are gathered here. Maybe iba sa inyo nagtataka, ano ba yung ginawa sa amin? Ba't kami kinulong dito? Wala kaming mall, wala kaming pwedeng pasyalan na iba pa kung dito, kalikasan dito. Siguro it's a way of reinforcing and reminding us of the specialness of the work that we have ahead of us. So I think this is the gift that was meant for us this past few weeks, and it's the gift that was made possible by this gathering. So mula dito siguro, when we go back to our work, wherever it is, alalahanin natin yung karanasan na ito. Alalahanin natin yung gift of nature, yung gift ng kalikasan, yung gift ng talent, yung gift of the arts that was made possible by this whole gathering. So mabuhay kayo. Kayo ang shapers of our future gift givers. Can you remember, artists are the makers of gifts too. So tayo lahat bilang mga guro ay tumutulong sa pag-create ng mga gift na ito na siyang ibibigay natin at lalong palalaguin at lalong magpapalakas at magpapayaman sa ating bansa. Kaya mabuhay kayong lahat at congratulations. Naghanda po ang ating choral group ng isang magandang performance para sa ating lahat. Mula po sa isang linggo na pag-aaral at pag-research at ang kanilang pagsasanay sa kanilang napiling discipline or art discipline, pakinggan po natin ang inihandang performance ng choral group kasama ang kanilang resource person. Walang ba kami si Mr. Philip Mabunga.
Philippine Magical Singers lang ang narinig natin. Nag-iba kayo? Isang masigaw po palakpakan po ulit mula sa ating music group. At upang magbigay sa atin ng kanilang naging impression sa nangyaring workshop nitong nakaraang linggo, tawagin po natin ang isang representative mula sa kanila upang magbigay ng isang mensahe sa atin sa kanilang mga natutunan mula sa kanilang workshop. Magandang hapon po sa ating lahat. Mula po sa music group ng Coral. Isa pong malaking privilege po sa amin na ang magtulong po sa amin ay isang miyembro po ng Magical Singers. At nakita niyo po, medyo lang po medyo mahirap lang yung ginawa namin kanta. And we learned it for around 3 days. Yung pumunta sa kanta yun, talaga pong hindi po lahat kami ay marunong magbasa ng nota. So, nagmilagro po si Sir Philip sa amin, sa kanya pong patience. Dahil po, alam na po, basta matatanda na, makulit. Hindi lang po bata ang makulit. Okay, so maraming pong salamat kay Sir Philip. Dahil po, start pa lang po, alam nyo, pinagtugtog na kami ng piano isa-isa. Ganun po niya tinutukan ng bawat isa sa amin. So kahit ako hindi marunong tumugtog ng piano, ay napilitan pong tumugtog at napatugtog po niya ng piano. Pati po sa hindi kumakanta, napakanta po niya. Nakita niyo naman, kahit na medyo nawala kami sa aming sarili, sa ibang parte ng aming awitin, ngunit alam ko po na napakagandang experience po sa bawat isa sa amin. So, sa pamunan po ng singing sa eskwela, na sana po ay mas maaga ang inyo pong memorandum. Hindi po kasi nakakarating sa amin, naghahanap po kami, ito po experience ko, ma'am, sir. Pinaghanap ko po yung teacher ko ng sanay guro, ng memorandum. Ngunit, wala siyang makita, meron siyang kaibigan grade 5, nagpadala sa kanya about singing sa eskwela. Then, kami po ay, nakapag-text kay Sir Ronnie. Kami po ay nangulit na sana kami ay maintindihan. At dun po, naingitan po, at kaya po kami nandito. And after that po, nung pag-imbita sa amin, pinext ko po yung mga SPA ng Region 1. Then sinabi ko na meron po tayong singing sa eskwela. And fortunately po, may dumating na taga mga talen. So, from Region 1 at ang kasama ko po sa music group, maraming salamat po sa opportunity na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. At syempre, nasisiguro po namin na magmumula po sa inyong mga estudyante ang susunod pang henerasyon ng Philippine Magical Singers. Sa galing at sa husay na inyong ipinakita ngayong hapon. Ngayon naman po ay susundan sila ng isa pang grupo mula naman sa Visual Arts. Atin pong saksihan ang kanilang inihandang performance para sa atin.
Tunay pinayaman, isipan pinayabo. Sa kulabol ng kulay, ang mga pangtay na nangungusan at titisip. Kami ang sining visual. Palakpakan po ulit natin ang visual arts kasama si Mr. Orville Yangson. Ayan, at syempre, pakinggan naman natin mula sa kanilang grupo ang kanilang mensahe sa atin, sa kanilang mga natutunan at ang kanilang impression. Gandang hapon po. Siguro po ngayon, alam niyo na kung bakit visual arts po kami. Base dun sa performance na ginawa namin. Pero salamat na rin kay Sir Orville kasi ito kasi yung trend ngayon sa visual art, yung tinatawag na performance art. So instead of having paintings na nakasabit lang sa wall, dinadagdagan ng elements yung mga exhibits ng mga artists through performance art niya. Kung naman po dun sa impression namin sa visual art group about sa training ng CCP at ng PHSA, umpisahan ko po sa tanong. Kasi yung sa grupo ng visual arts, may mga tanong kami kung ano ba yung advancement na mangyayari. Ano po ba yung mga areas na dapat advance? At saka saan po kami mag-uumpisa ng advancement sa visual art discipline. So in the process po, hinanap namin yung mga strengths through the direction of Mr. Orville kung ano ba yung strengths and weaknesses ng current implementation po namin dun sa visual art programs. So yung mga strengths po, yung in-identify namin yung mga current practices ng mga visual arts features. At sa weaknesses naman po, hinanap namin yung mga issues at saka yung mga problems po regarding implementation so visual arts, SPA visual arts. So, nung aware na kami kung ano po yung mga issues and difficulties, doon po kami nag-umpisa doon sa tinatawag advancement for visual art programs. So, nagbigay din po si Sir Orville ng reminder na parang sinabi po ni Vice Chairman po, Vice President, na yung advancement po na hinahanap namin sa area ng visual art is hindi mangyayari overnight. So, continuous process po, na step by step, hinahanapan natin ng paraan kung paano siya may advance. So, yung effort po, collaborative, lahat ng stakeholders, gaya ng CCP, bilang isang cultural sector, nandiyan din po yung NCCA, at saka yung tayo po as individual teachers, yung efforts po natin. So, ang focus po namin sa visual arts in terms of advancement is yung creative thinking ng mga bata kasi given na that they know how to use the visual art mediums, alam nilang express yung sarili nila. So, saan papasok ang advancement na tinatawag? So, yung creative thinking, paano magbuo ng complex na composition, and then yung mga practices, specifically yung personal practices or Orville. Actually, yung simpleng
niya, previous works niya, napakalaking inspiration na po yun sa mga visual artists. Dahil nakita namin yung proseso kung paano ba talaga nagtatrabaho yung isang visual artist. So na-realize namin, kung dito pupunta yung mga students natin na visual artists, paano natin sila kailangan tulungan para yung practice na yun ay dalhin sila dun sa tamang direction. And then regarding po dun sa integration ng technology with visual arts, kasi ngayon po, maraming approaches at saka mga techniques to use technology to enhance yung mga visual artworks. So may mga multimedia and then graphic arts na pwede nang i-incorporate dun sa mga visual arts creative output ng mga bata. Regarding po dun sa plenary, marami po kaming natutunan doon, particularly ako po. Kasi by next year, first time ko pong hahawak ng visual art. Ang una po doon is yung perspective dun sa tracks. Kung ano ba talaga yung exit ng ating mga estudyante bilang SPA students. And then yung mga mandates, mga legal mandates governing yung creative output, yung copyright, and then yung issues about sa legalities nun. And then skills ng students development, yung leadership and management na hindi lang dahil visual artist nila ay painting ang produce nila. Instead, kailangan din nilang ma-manage yung sarili nila at yung artwork nila kung paano nila dadalhin sa public or sa market. And then yung mga job opportunities, yung mga creative industries para sa mga estudyante natin. So pagka-aware tayo doon, alam natin kung saan natin sila gagawin. And then lastly, yung training na to is a challenge for all the SPA teachers. Marami ng, meron po sa kasamaan ko na 14 years na MSPA, meron naman po 2 years, meron po gaya ko, first time ko mahawak next year. So ito po ay challenge para hindi lang i-educate yung mga estudyante natin as artists. Ang na-realize ko po dito, role din natin na i-educate natin yung general public para maging aware at para maintindihan po nila yung mga sining natin. Kasi with that po, hindi natin kailangan maghanap ng pwesto natin sa society kung naiintindihan nila tayo. Yun lang po, salamat. Maraming salamat po, sir. At syempre talaga namang napatunayan ng visual arts na nag-e-evolve talaga ang arts. Kumbagay parang technology na nag-a-upgrade din. Kaya naman hindi magpapahuli syempre ang media arts kung saan nakasama nila si Mr. Nick De Ocampo. Panoorin po natin ang isang presentasyon mula sa Media Arts Group. Palakpakan po natin sila. Magandang hapon po sa ating lahat! Para po hindi tayo kumain ng merienda. Isa pa po, magandang hapon po sa ating lahat! Hindi po ako sa chatro, ako po ay sa media arts. Balik po sa media arts, kami po ay nagsama-sama na yung So, kami po ay nakasama po namin si Sir Nick De Ocampo at kayo po ay sobrang tuwa dahil ang dami-dami po namin natutunan sa kanya. Pero po ngayon sa aming presentation, napag-usapan po namin sa klase na kami po ay mag-focus sa kung paano natin may integrate ang paggamit ng films or short films or full-length films or bahala kayo kung sa pagtuturo po ng iba't
welcome her. Ang nanay ko maraming pera. Nagagamot ng hotel ng Mexic. Ang nanay ko naman po bilang ang pera kasi konting baon na ang tinuli sa akin pagpunta ako sa school. At ano bang trabaho ng nanay mo? Wala, sa bayan. Ayan, nagustuhan niyo po ba yung film? Yes! Ganda. Sino nakarelate? Mga nanay. Kayo? Iba, ano po ang trabaho ng nanay niyo? Marami. Ayan. So, meron po ba kayong habang nagsuot? Naisip niyo po ba kung saan kaya ang subject area? Bukod siyempre sa filmmaking, sa media arts, pwede natin magamit itong pelikula ito. Mga ideas po? Values. Values. Okay, saan pa po? Mapping. Mapping? Paano? Planning. Ano pa po? Communication. Ayan. Di ba? Ang dami subject areas na pwede natin gamitin. Isang pelikula lang po yan. Ngayon naman, titingnan po natin sa aming klase po kung nanood namin itong pelikulang ito at na-discuss din namin kung saan mga subject areas namin siya pwede magamit. Tingnan natin kung nandyan ba yung mga sinabi ninyo. So, sorry. Kami po ay gumawa ng study guide. Itong study guide po ay pwede rin natin gawin kapag halimbawa kayo po ay gustong magtuturo ng isang area pero gusto nyo gumamit ng field. So, ito po ay nanggaling sa template ni Sir Nick. Yung una po, syempre, ilagay natin ang title. Ano ang trabaho ng nanay mo? At pagkatapos po dyan, kung may, ang tinatawag po ito ay filmography, yung nakalagay 1995, 16mm, sabihin kung ano po yung medium na ginamit. Video, pwedeng 16, pwedeng 8mm. Tapos, color ba siya, black and white, animation. Tapos, ito po si Tita Roselia po ang director. Yung po tinatawag na filmography. Pwede po natin ilagay sa title para, syempre, alam na mga bata kung sino yung gumawa ng pelikula. Susunod po sa title, ilalagay po natin ang synopsis. So, naintindihan mo po yung kwento, di ba? Tama po? Naintindihan ang kwento? Yung film? Okay, so babasahin. May gusto pong bumasa? Sir? A mother is seen doing the house chores for the day. She cooks and cleans the house, does the laundry, answers the phone, goes to the market, and does everything to keep the family in order. Despite all the work, she is oftentimes taken for granted. However, at the end of the day, the mother proves to be the security of the home. Thank you po. Nakita po ba natin lahat yung mga nakalagay doon sa synopsis doon sa film? Okay, maliwanag. Ngayon, recommended areas for study. Ito yung susunod. Pero syempre, dahil halimbawa, gusto nyo siya gamitin for arts, pwede naman. Or halimbawa,
Gender representation. Ayan. Tanong. Kayo ba ay naniniwala ang mga babae ay natatrack para sa traditional roles of the family? Sino yes? Sino naniniwala? You believe that Filipino women are subject to traditional roles of the family? Ayos naman. Yes, sino yes? Puro babae, sumagot. Ngayon, pwede naman isang activity ay, yun, mga bata, pag-isipin nyo sila, bigyan nyo sila ng size. Kung kayo ay no, bakit? Kung kayo naman ay yes, bakit? So, yun. Yan! At marami pa pong iba na maaari natin gawin. At dyan po naman, may pinamigay po kami papel kanina. So, yung po ang study guide. Pwede nyo po yung gamitin sa kung gusto nyo po gumawa ng study guide, gano'n lang sa pelikula. Nabigyan po ba lahat? Okay. Yun po, kung meron po kayo gustong itanong, Gora. Wala po? Yeah, okay. Dahil dyan, dahil wala kayong tanong, meron po kami inihanda siyempre, yung aming impressions dito po sa nangyari event. Dahil kami ay media artist, ito po ang aming production. Ito ang mahalagang impresyon na may bibigay ko bilang isang prinsipal na nagsisilbing frontliner para may sa katuparan ang tamang implementasyon ng special program programs. Ang presensya ko sa training na ito ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga teachers at para na rin mabuhayan din sila ng loob at maipaalam sa kanila ang total support ng mga principal sa endeavor na ito. Pinapaalala namin ang mahalaga ng papel na ginagampanan para may sa katuparan ng goals ng special program programs. Noong day 1 pa lang, matapos na pinakilala sa amin ng aming resource speaker, at nung nalaman ko ang mga katangian at eksperto ng mga kasamahan ko, may katanong ko agad sa sarili ko, do I belong to this right group? Knowing na wala ko akong hindi nakaalaman, kagaya ng mga kasamahan ko. Pero hindi po ako nawalan ng pag-asa na matuto. I took this as a challenge na dapat may malalako pag-uulong sa amin. May malalako ka naman para may pamahagi ko sa mga guro na sila rin yung magpapamahagi sa kaalaman nito para sa mga bata, lalo-lalo na sa mga estudyante namin sa SPA Media Arts. Sa mga sumusunod na araw, like sa day 1 and day 2, talagang nanapan ko overdrafts lahat ng learning. But I tried to learn and be prepared the time that our resource speaker will put me in a hot seat and I can be able to answer his questions. This situation pushed me to learn. Every time na kinakabahan ako, this served as a motivation for me to learn more. Sunni is such a genius. Day 3 workshop was moving very memorable dahil dito kumakitan sir ang aming presensya sa klase. Hindi ko po inaasahan na lahat ng kwento ng maaaring volunteer ang story ko na share na ilahat ko ang buhay. At naging pasinan ito sa buong araw ng workshop. Nagkaroon ako ng hindi realization na mayroon pa pala akong matutunan. At sa buong ko ng videos, na-realize ko na pinapahalagaan nila ang bawat idea, tama nga ng mali, at kung paano may tama ang sarili ng pangalawa. Sa klase namin, hindi po school feeding. Talagang binibigyan ka ng panahon na i-explore mo ang paraan ng pagkakama sa iyong pamilya. Yan ang hindi ko matututunan. Learn from your mistake. Kung i-apply din natin ito sa classroom, quality and intention learning can be never achieved. Day 3 ng Media Arts Workshop was indeed very memorable. Nabubuo ang pinagtatagpi-tagpi namin lahat ng kaalaman. Dito, hindi namin na-appreciate ang grabe ka-complicated na work ng mga tao nasa likod ng mga pinito. Akala
akala natin ganun lang kadali gawin ang isang full horror movie na pinapanood natin sa movie house. Pero hindi. Ito ay dumadaan sa mabubusinsin proseso. Bawat scene ay binibigyan ng katuturan para lang naipahatid sa manual ang mensahe ng isang pelikula. Sa 3 days na workshop namin sa Video Arts, natutulong ko ang mga sinusunod. Ano ba ang pelikula? Process of filmmaking, elements of film, basic cinematic properties of film, script content, sequencing, scriptwriting, and directing. Sa mga klase ko sa Media Arts, salamat sa company. Mamulis ko talaga kayong lahat. Sana hindi ko ang huli pagkakulan. Sa training organizer, especially po sa Ronnie Mabneba, thanks for organizing a training like this. It's all worth it. And we feel we belong to this group. Sa inyong lahat, maraming salamat po at sa mga nating pagkakulan. Palakpakan po natin muli ang Media Arts Group. Ayan, sigurado po at matitiyak natin na manggagaling sa kanila ang mga masusuri at matatalas na audience ng mga susunod pang henerasyon pagdating sa pelikulang Pilipino. Mula po sa Media Arts ay atin naman pong tunghayan ang isang arrangement na ginawa ng Rondalia teacher participants kasama ang kanilang resource person na si Mr. Nelson Espejo. Ito po ay pinamagatang Bahay Kubo at nais din po nilang magpasalamat sa UPLB Harmonia para sa pagpapaharap ng mga instrumento. Palakpakan po natin ang Rondalia Group.
salamat po sa Rondalia Group. Muli yun po ay ang bahay kubo na sila po mismo ang nag-arrange kasama ang kanilang resource person na si Mr. Nelson Espejo at nagpapasalamat po sila sa UPLB Harmonia sa pagpapahiram ng kanilang mga instrumento. Tawagin po natin mula sa kanila ang magbibigay sa atin ng kanilang impression sa nangyaring sining sa eskwela. Magandang hapon po sa ating lahat. Kaming mga nasa Rondalia Group ay malugod na natutuwa at nagagalak sa pagkakaroon ng ganitong sining sa eskwela, Advanced Training for SPA Teachers na pinangunguna ni Ma'am Eva Marie Salvador at Sir Ronnie at sa lahat ng bumubuo ng Arts Education Department. Ganun din po sa aming guro sa Rondalia na si Ginoong Nelson Espejo na mula sa Tanyag at sikat na grupo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang Celso Espejo Rondalia. Dahil dito, mas naunawaan namin ang mga theory at mga techniques ng tamang pagtugtog, pagkumpas, at pagtuturo ng Rondalia. Sa gayon upang mas mapakilala pa natin ang ating kultura sa pamamagitan ng pagtugtog ng Philippine Rondalia na hindi lang kilala sa saliw ng musika para sa folk dance, kundi mga tugtuging mula classical hanggang contemporary music. So natutunan din po namin mag-arrange, katulad po ng sinabi ni Sir kanina na arrange ng music for Rondalia na tinugtog namin kanina, bahay kubo, pinagtulungan po namin with Sir Nelson. So, mabuhay po ang Philippine Rondalia, mabuhay ang SPA, mabuhay ang sining sa eskwela, at mabuhay ang Cultural Center of the Philippines. Maraming salamat po, Sir. At syempre, hindi magpapahuli ang Creative Writing Group, kung saan ang naging resource person po nila ay walang iba kundi ang Director ng Philippine High School for the Arts, Ms. Dr. Ving Ladera. Panoorin po natin ang kanilang inihandang presentasyon para sa atin ngayong hapon. Palakpakan po natin sila. Magandang hapon po. Kami po ay mula sa disiplina ng malikhaing pagsulat. Tinatawag po namin ang aming grupo na Top C8. Matutunghayan po ninyo ang isang palabas batay sa mga likha ng bawat isa sa amin. Panoorin niyo po. Kung ikaw ay isang halaman, ano pa? Sa aking pagmamasid, ako'y may nakita, bukod tanging halaman, may kakaibang ganda. Pag-usbong nito'y puno ng mangha, pagkat ang paligid sadyang kakaiba. Putikang paligid, itim pa ang kulay, bahong dulot ay nananalaytay. Ngunit ay ito ng karismang taglay ng isang halamang misteryosang tunay. Napagtanto ko sa aking sarili, sa gitna ng lusot, merong mabuti. Kailangan lamang masusing pag-intindi, gawing ehemplo ang isang water lily. Sa ilalim, sa lilim, malilinaw na makikita ang pagkamatay at pagkaagnas. Sa dilim, unti-unti umaangat, kumakapit-pakyat ng mahigpit na may parang sumasakal. At unti-unting sinakbal ang lakas, ang sustansya, ang buhay. At sa wakas, sa tuktok, nasilip ang inaasam-asam na liwanag. Ito ay isang bahagi ng maikling kwentong pinamagatang Guro sa Gitna ng Giyera.
30 degrees east, 15 degrees south, 5 degrees west. Malinaw na ibinigay ni Ipe ang coordinates para sa babagsakan ng mortar. Mga hayop na abo, sabog ang mga bungo nyo dito. Sabi ng kasamahan niya habang inilalatag ang mga pampasabog. Isang mabilis na boom ang gumulat sa mga rebelde na sinundan naman ng malalakas na sigaw at panaghoy na sumasalit sa putok ng mga Armalite at granada. Nagpatuloy ito hanggang magsara ang araw. Tahimik na ang gabi. Hinto muna ang digmaan. Sa halip makislap ng mga bala, mga alitap-tap ang tanging nakikita. Sundalo man o rebelde, kailangan ding magpahinga. Hindi napupukaw o nagagapi ang lakas ng puso ng tao. Kahit gaano kalaki o katindi ang kalaban, hindi tayo dapat matinag. Malinaw ang mga salita ni Ipe, gaya ng isang mangingisdang naghirap sa paghuli ng dambuhalang marlin sa isang nobelang tanong. Tahimik at buong puso namang nakikinig ang nakabilog niyang mga kasamahan habang pinipilit bawiin ang lakas at kapayapaang ninakaw ng maghapong digmaan. Nagbalik ang liwanag. Gumising si Haring Araw. Tulad ng isang orasang may mekanismo, eksakto ang paglusog ng grupo ni Ipe sa kuta ng kalaban. Isa-isang umalingaw-ngaw ang basag at nakakilabot na putok ng mga armas. Isa-isang bumabagsak ang katawan ng mga rebeldeng tutungo na sa kabilang buhay. Tigil! Gago to ah! Tatakas ka pa? Sabi ni Ipe habang inuutosang humarap ang rebeldeng akmang tatakas at isasalba ang buhay. Humarap ka nga dito! Sumunod ang rebelde sa pag-asang ang pagharap niya ay nangangahulugan ng pananatili ng kanyang buhay. Hindi inaasahan ni Ipe ang madadatna ng kanyang mga mata. Ang inaakala niyang lobo ay isa lamang tupa. Ang inaasahan niyang marahas na kapalitan ng bala ay batang sa tingin niya ay maglalabing 5 taong gulang pa lamang. Ibinaba niya ang kanyang armas at sinabihan ng batang, umuwi ka na. Hinahanap ka na siguro nila ama't ina. Sigurado ka na ba dito, Ipe? Tanong ni Colonel Esguerra. Yes, sir. Kinararangal kong nakapaglingkod ako sa bayan, sagot ni Lieutenant Ipe Garcia. Nakakapanghinayang kasi at nag-resign ka pa, Ipe. Sumaludo ang magiting na tinyente at niyakap ang kanyang kaibigan. Bossing, dito ba ang patungong School for the Arts? Tanong ng isang lalaking nasa 33 taong gulang sa security guard ng pampaaralang Pansining. Opo sir, akyat lang kayo dyan at tuloy-tuloy na. Makikita nyo na yung opisina nila. Sagot ng security guard. Matapos magpasalamat ay tumuloy na ang lalaki sa paaralan. Natagpuan niya ang opisina ng direktor sa silid na may aklatan. Magandang umaga po sir, ako po si Philip Garcia. Mag-a-apply po sana akong guro ng creative writing. Sabi niya habang inaabot ang resume at iba pang dokumentong agad tiningnan ng direktor. Nagulat ang tagapamahala nang nakitang bukod sa degree sa malikhaing pagsulat ay naglingkod din ito sa hukbong sandatahan. Tinanong ng direktor si Ipe tungkol dito at ang tanging niyang nasabi ay, napag-isipan ko po kasing hindi bala o digmaan ang ating kailangan upang makamtan ang kalayaan. Zuk! Bata! Bata! Ma'am! Sir! Hali kayo. Maginaw dito. Nag-iisa ako. Parang kay sarap pumunta sa banda roon. Maraming kakahuyan. Tila bagang napakalamig at kaiga-igaya. Tiyak na mapapahinga silang lahat sa akin. Kasi ako'y balot sa ginto at ang aking pabalat ay magandang gamusan. Sagot ng konsensya ni Liv. Nagsasalita na naman to. Kala mo kung sinong palalo? Humiga na lang si Liv sa mesa at walang kakibo-kibo.
Maya-maya may isang dalagang ang suot ay hapit na pantalong maong na tinernohan pa ng spaghetti strap na ang t-shirt niya'y talagang bakat ang hubog mala Venus. Biglang lumapit sa mesa at nakita si Liv. Bigla niya itong dinampot at dahan-dahan niyang hinimas ang pabalat at unti-unti niyang binuksan magmula umpisa hanggang sa dulo. Talaga namang sinalat ang mga pahina. Hoy, miss! Kanina pa ako nakikiliti sa'yo, ha? Ano ba yan? Damputin mo na ako. Kiliti to the max pa ang ginawa mo. Basahin mo kaya ako. Sa di kalayuan, may biglang dumating. Hi! Hello! Digna! Kanina pa ako hanap sa'yo. Hello? 48 years na ako naghihintay, Roy. Gutom na ako. Sagot ni Digna. Buti na lang at mayroong nakapansin. At bigla na lang dumaan ang jeep. Dinala ito at nilagay bigla sa kanyang bag. Hayan na, sabi ni Roy. Sabay lulan ang dalaga at nilagay sa bag ang kanyang nakuhang aklat. Yehey! Sagot ni Liv. Makakabalik na rin ako sa PHSA. Mararamdaman ko na naman ang mga antik na estante na doon ako nararapat. Ay, ang bango. Sige, naamoy ko ang passion na Victoria's Secret scent mo. Ngunit, di kaginsa-ginsay, biglang kinuha ni Roy ang bag ni Digna. Ang bigat pala nito, ha? Ako na nga ang magdadala, wika ni Roy. Noon siya misilid hanggang makarating sila sa creative writing classroom. Napitiwan ni Roy ang bag at sa tindi ng baksa, bigla na lang sumigaw si Liv. Aray ko! Peste ka! Dumidiskarte ka pa lang naman eh. Alam mo kung sino ka. Kawawang Liv, naiiwan sa silid-aralan. Ngunit gusto naman niya itong dalhin at makita naman ang kanyang kasama sa loob ng antigong eskaparate. Matatapos na ang semestre nang biglang nag-announce si teacher. Isasubmit niyo ang inyong research na ang tema ay makakalikasan, makadiyos at makabayan. Maya-maya naghanap at lumapit si Digna sa eskaparate. At doon nakita niya si Liv. Aba, heto pala ang librong kailangan ko. At uumpisahan kang basahin. Isa-isa nang binuksan ang pahina. Ay, sarap, sabi ni Liv. Si Liv, ang libro ng creative writing. Magandang hapon po. Gladys, anak, Gladys. Ako'y pagod na. Nasaan ba itong batang to? Justin bata. Ay, Mamsi, bakit po? pakibuksan mo nga yung ating high-tech na radyo. Ay, sige po, bubuksan na po. Papakinggan ko yung aking paboritong drama sa radyo. Ay, sarap na mama. Makinig. Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig. Kasama niyo pa rin si Boy Langit na masayang bumabati ng isang masining at matagumpay na linggo ng sining sa eskwela. Bago tayo dumako sa ating palatuntunan ay magpapasalamat muna tayo sa ating mga sponsors. Sina Eva Salvador at Pasita Ignacio para sa red wine at pizza. Mernels Choco Cake, ang Choco Cake na may puso. At UPLB Carabao Center, nam. Kahapon natin napakinggan ng isang kwentong likha ni Hyacinth Colonia tungkol sa isang bigong pag-ibig nila Teresa at Frederick.
Sa araw na ito ating madidinig ang bahagi ng dulang pinamagatang Sa Susunod na Yugto ng Buhay na isinulat ni Romeo Pilongo batay sa kwentong Guro sa Gitna ng Hira ni Paul Anthony Mendoza at Dwight the Daylight ni Alain Razalan. Atin itong pakinggan. Isang malawakang digmaan ang naganap sa Mindanao. Nagkakagulo ang mga tao. Maraming mga sibilyan na nadamay sa walang isang awan nito. Makikita ang sira ng kabayan, mga panamit na nasira at kabuhayang nawala. Walang tigil ang putukan at barilan. Makikita ang kabalang-kabala ang mga sundalo sa kanito ng mga posisyon tulad ng mga medic, bomb squad at mga lupa sa kampo matapang. Inihahanda rin ang mga mortar na gagamitin sa anumang sandaling sumakay ang mga rebelde. Paparating na ang mga rebelde. Susubukang patumbahin ito ng mga sundalo. May mamamatay, may sumisigaw at kung ano pang negatibong emosyon ang sasakop sa pagitan ng dalawang magkatunggali. Matatapos sa gitang putukan. Walang ingay na marinig. Ubos na ang bayan. Wala nang mga rebelde. Maraming buhay niya ang nawala. Dadagdag pa ba tayo sa kanila? Heto na ang aking baril. Hindi ko na kailangan yan. Kailangan pa tayo ng ating pamilya. Alam kong kailangan tayo ng ating bayan, ngunit hindi sa ganitong paraan. Tumayo ang gustong sumama! Ito na ang simula ng ating pagbabago! Magbubukang liwayway. Ang mga sundalo ay aalis sa kanilang kampo ng pagalo. Pawis na hakbang ang mga kasamahan ng mahinahon ngunit mabilis. Iniwan ang uniforme. Nakabihis ng simple na tulad ng isang ordinaryong tao na hindi mo aakalain ng mga sundalo. Si Itoy ay isang kuskus na batang sa unang tingin ay tila mga 6 na taong gulang, ngunit 10 taong gulang ito. Siya ay nanirahan sa bayan ng Cotabato. Bilugan ng kanyang mga mata. Maliit na bata at hula-hula rin ang suot ng sandong puti na may tatak na bukas na larawan ng Mickey Mouse at short na butas. Nay, mangulit na lang po mga basura kaysa muskwela pa po. Kay murag ka po'y magpagkaayon na ikoy. Ay sus, Intoy. Tapulan na, yun ni mo bataan ka. Huwag yun kayo umado. Ako pa ni mo, imo na lang ning ibalilya ito junk shop. Aron na atay ikapalit o pagkaon. Ay, pakita niyang kinabuhian, eh. Sa sugalan, makikita mo ang mga nanay na pintugan sa gilid ng daan at abala-abala sa pagsisugal. Nay, ako pangitaon si tatay. Gimingaw na magpagkaayon ko niya. Naampod ko'y gamay tiniguan ng kwarta, nay. Ako lang siyang pangitaon. Ha? Huwag ka kuyampi. Nagupan na mag-enti po o kalibutan? O nakalimot na kasgibuhan sa imong amahan? Imo yun ay nikipangandaman? Nagtigong pa yun ka? Hala, layas! Tiguang nabitaw ka? Kahibaw na kasi imong gibuhan? Inutin! Dapat ba sa di kalayuang bayan sila iperduan? Naisip nila na humanang ng pagtrabaho. Basta, anong buhay meron tayo ngayon? Makakapaghanap rin tayo ng magkakakitaan. Tama ba talaga ang ginawa natin? Ano na kayang nangyari sa iba nating mga kasamahan? Siguro naman sa loob ng mahigit na 1 linggo matapos tayong tumakas, kayang-kaya na nila ang mga sarili nila. Maraming sundalo na patay ng mga abusaya noong 1 linggo matapos na tumakas ng mga ito sa kampo matapang. Ang ilan sa kanila ay nakaligtas at ang iba naman ay pinakatakas sa kamay ng mga abusaya. Ito po na siya ng Marating Harbor para sa Balitang Bayan. Ganito ba ang ating sasabitin? Marahil iyan ang ating mapalaran. Naghanap ng masisilungan ng dalawa sa kaya ng talipos ng gabi. Hindi pa rin sila makapaniwala sa sinapit ng kasama nila. Nag-usap ang dalawa. Basta, bukod sa pagsusundalo, ano bang trabaho gusto mo? Gusto ko sanang maging teacher. Kasi pangarap yun ng nanay ko, pero hindi ko naman natupad kasi wala akong balak magturo.
Aba, tinawahan naman ng pagkakataon. Ganon din ang gusto ng tatay ko, kaya lang, sinuway ko at nagsundalo ako. Eh di kung gano'n, tuparin natin ang pangarap ng mga magulang natin dun sa atin. Sige ba, Mista? Umisip ng paraan ng dalawang magkaibigan. Dahil parehas silang bilbo ang pangarap ng mga magulang ay tinupad nila ito. Gumawa sila ng karikon na yari sa pinagtagpitap-ting kahoy mula sa napupulot na kawayan. Ang natitira ng pera ay pinagbili ng 10 pisong papel na pang-grade 1 at 7 na pirasong lapis. Naglibot-libot sila sa mga linding na lugar na kung saan ang mga bata ay walang kanilang mga pag-aaral. At libre nila itong tinuruan. Basta nila ginawa ang mga bagay nito dahil nakatulog sila. Hanggang sa nakita nila ang isang batang lalaki na gula-gulalit ang damit na nakaupo sa gilid ng kalye. Nakatulala ito. Hoy, bakit ka nandito sa kalye? Wala ka bang mga magulang? Buti pa, samahan natin siya. Tay, asa na ka? At dyan nagtatapos sa ating kwento. Maraming salamat sa ating pakikinig. Magsama-sama muli tayo bukas sa isa na namang kwento ng buhay. Muli ko sa buhay lalangit. Maraming salamat. Gladys! Tapos na ang aking drama sa radyo. Patay mo naman? Isarado mo pala. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon para ipakilala ko ang mga mukha sa likod ng pinalabas namin kanina. Ang mga manungulat, Maria Teresa M. Cabi, Hyacinth A. Colonia, Sherilyn R. Corpus, Frederick Dacapio, Evelyn Egar, Jemar C. Espinosa, Sheila Marie Grevalio, Carla Yulenes, Paul Anthony B. Mendoza, Nesitas M. Ordilio, Romeo A. Pilongo, Alain Razalan, Marilu G. Salcedo, and yours truly, Gladys L. Viva. Palakpakan po natin muli ang Creative Writing Group. At ngayon po pakinggan po natin ang kanilang impressions sa naging workshop nila. Kasama si Dr. Vim Nadera. Magandang hapon po sa ating lahat. Gawin ninyong pinakamasaya ang inyong mga mag-aaral sa inyong klase. Ito yung mga katagang hindi namin malilimutan na nabanggit sa amin ng aming speaker, ng aming guro. Nung una po akong makapunta rito at nalaman ko po si Dr. Vim Nadera, ang aming speaker, na kinabahan po talaga ako, as in, Dr. Victor Emmanuel Carmelo D. Nadera Jr. talaga, yung sasama sa amin at magtuturo. Ang taas po kasi ng tingin ko kay Sir. Actually, kinikwento pa siya ng mga iba naming mga teacher na umattend ng kanyang seminar. So, kahit napakataas niya, still mapagkumbaba. So, ang hindi po namin makakalimutan sa aming grupo ay yung mga itinuro ni Sir mula sa mga salita, sa tula, paggawa ng tula, ng tanaga, mula panahon pa bago mga Kastila hanggang sa panahon ngayon. At doon nga namin nakuha ang aming pangalan na Tapsiit. Ano ba itong Tapsiit? Nagsimula ito nung nagsusuri kami ng mga salita. Meron daw po kasing mga salita na nabuo. Like, bangsilog, longsilog, tapsilog. Pero bakit, sabi nga ni Sir, itong tapsilog, bakit tapsilog, diba? Diba, tapsilog, tapa, sinangag, itlog. Ta, mula sa tapa, si mula sa sinangag. At bakit si it?
nakalimutan, bakit si Log yung kinuha? Ipaglaban natin ang karapatan ni I. Ipaglaban natin! Okay. So, yun yung mga pinakamasaya namin mga sandali kay Sir Vin. Yung lumalabas yung pagiging aktivista ng mga utak namin na dati medyo natutulog-tulog na ginising ni Sir Vin. So, hindi rin namin makakalimutan yung, syempre, yung pagmamahal sa wika, at syempre yung dahil nga privileged kami na ang direktor ng PHSA ang aming kasama, kung ano man po yung i-request namin, napagbibigyan naman ni Sir. Lingid po sa inyong kaalaman, tumakas po kami isang hapon at naglibot-libot ng Los Baños para matikman ang fresh milk, ang yogurt. Okay. Hindi nyo pa alam yun? Nag-ano po kami, exposure trip. Okay, so isa yun sa mga whims namin na napagbigyan ni Sir. Siyempre, sa puntong ito, gusto kong tawagin si Sir Vin Nadera. Okay. At siyempre, si Sir Chris Miliado at saka si Ma'am Eva Marie Salvador, gusto po namin kasing ihandog sa inyo ang isang literary folio ng mga creative writing teachers na pwede niyo po sanang maaari nyo magamit o mailagay sa inyong archives. Archives na, kasi luma na rin yung mga gumawa. So, Sir, Ma'am, pwede natin itong ginawa na piniga namin yung mga utak namin dito para lang magawa itong mga ito. So, ang aming president, Sir Alain, okay. So, tinatawagan ko rin yung mga kasamahan ko. Picture taking daw po tayo. Sir Vim. Maraming salamat po at gaya nga ng mga sabi ng mga kasama ko, isa ito sa pinakamasayang seminar na nadaluhan namin. Maraming salamat po PHSA at CCP. Thank you po. Ayan, congratulations Creative Writing Group. At syempre, ang grupo naman ngayon na magbibigay sa atin ng isang special performance ay mula sa dance group. Gusto po namin i-acknowledge ang kanilang naging resource person, walang iba kundi si Ms. Edna Vida, at nandito po ang kanyang better half, si Mr. Nonoy Froilan. Kasama na po niya ngayon. So, saksihan po natin ang inihandang performance ng dance group.